Na nabalita to ngayong araw lang. Okay? PNP probes Kibuloy's alleged gifting of KOJC women to Duterte. So ngayon, kasama na po sa person of interest kasi meron na pong probe. May probe na po kay Duterte. PNP probes Kibuloy. So ngayon, kasama na po si Duterte sa imbestigahan. Kasi nga po, dun nga po sa pasabog nga po ni, pangalan nito, ni Arlene Stone. Oh. Sabi dito, no? Continue lang natin, nasabi dito. The Philippine National Police, lakayan natin. The Philippine National Police said it is investigating reports that Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy gifted women, di ba, from his congregation to former President Rodrigo Duterte and other officials. So, ibig sabihin ng mga kababayan, hindi lang po si Duterte ang niimbestigahan, pati po ibang mga tao. Grabe, no? Oh. PNP spokesperson Colonel Jean Pardo said they are looking into the revelation of former KOJC worker Arlene Stone that Kibuloy offered women who were members of his pastoral or inner circles to people close to him, including Duterte. Oh. So kaya pala hakbang ng mautog, mga kababayan, mga manyakas pala itong mga buwaka ng inang mga to. Kaya pala hakbang ng mautog eh. Mga mauutog pala talaga itong mga hayop na to eh. Oh. So ngayon, nung nagsimula lang po ito sa sinasabi po ni Arlene Stone. So baka sasabihin na naman ng mga DDS diyan na fake news si Arlene Stone. Tandaan natin mga kababayan, si Arlene Stone po ang unang nagbulgar po ng mga kabulustugan po ni Kibuloy. At napatunayan po natin totoo 'yon. Di ba? Si Arlene Stone din po ang nagsabi na yung NBI na pumasok sa loob po ng kingdom ni Kibuloy ay stage. Di ba? Naalala nyo yun, di ba? Yung NBI pumasok daw po sa loob ng kingdom ni Kibuloy para hulin si Kibuloy. Stage po yon. Si Arlene Stone din po nagsabi nun. So, totoo din pala yon. So, ngayon kung pag-uusapan ngayon natin kung meron bang credibility si Arlene Stone, kasi po sa mga dati niyang revelations, mukhang meron naman. So, ngayon mga kababayan, no, panoorin na lang po natin yung statement po ni, pangalan nito? Ni Colonel Jean Pajardo. Sige. Panoorin natin na. Ayun eh. Sige. Victims daw ng mga babae pastorals, inaalok din sa ilang mga kaibigan ni Kibuloy. Tapos minention pa si former President Rodrigo Duterte. May ganito bang anggulo na iniimbestigahan ni PNP? Lahat po yan, sir, ay iimbestigahan po natin. Ang nangyayari po kasi ngayon, magmula po ng mahuli po si Apollo Kibuloy ay marami na pong lumalapit sa atin at patuloy yung ating panawagan na kung sino pa ang mga individual na mayroon pong information at nalalaman sa mga illegal activities di umano na nangyayari diyan sa loob po ng KOJC compound, particularly yung mga nabiktima di umano ni Apollo Kibuloy at mga ginamit na mga tao para manakit or mangharas dito sa mga posibleng lumalapit sa atin. Patuloy po yung ating apela, huwag po kayong matakot at tutulungan po kayo hindi lamang po ng PNP kundi yung buong sanghay po ng ating gobyerno ay handa po kayong tulungan at proteksyonan po. Pero ito sinasabing mga allegedly nakinabang na friends ni Kibuloy doon sa mga babae. Ano parang nabutan nila ma'am dito sa investigation natin? Well, kung totoo man po ito, ay gusto natin kuhanin yung official na sworn statement nitong mga nagpahayag kasi sabi nga natin, iba yung allegation, iba naman yung i-convert natin itong mga allegations na ito into a sworn statement for purposes of supporting kung ano man po yung mga po pwedeng isampa nating kaso dito kasi this is a very serious. Teka lang sabi dito, ano ba yan? May rally na naman ang maisog, kala ko wala na yan. Ay, yung rally po ba na yan? Ayun ba yung rally sa sa Liwasang Bonifacio? Yan ba yung sinasabi nyo ma'am or sir? Yung rally sa Liwasang Bonifacio. Hindi po maisog yan. 'Di ba? Inaangkin lang po ng mga DDS vlogger. Kita niyo man napaka-fake news talaga 'tong mga hayop na 'to, no? Yung rally po ngayon sa yung rally po ngayon diyan po sa Liwasang Bonifacio. Hindi po yan, hindi po maisog yan. Rally po yan ng mga martial law. Yung mga dilawan po yung mga nagrarally po diyan. Inaangkin na naman po ng mga DDS yan. Papaniwala kayo diyan. Sige. Ngayon, di ba? September 21 ngayon. Ngayon po yung araw ng martial law. Nung nag-declare nga po si Presidente Marcos Sr. Oh. At saka nga pala, kung
At saka nga pala kung merong maisog rally na nasusunod, hindi na po ito funded ni Kibuloy. Ayun pong malinaw dito. O, di ba? Marshmallow nga tawag ko diyan. Oh, sige. Sa Davao daw, bahala sa buhay nila. Doon sila mag-rally sa Davao. Sige, continue natin. Serious allegation at kailangan natin at sinasabi nga nitong individual na to na mismong mga biktima na ipinasa di umano sa mga kilalang personalidad ang kailangan nating kuhanan ng statement kasi kung yung individual na nagsasabing sa kanya lang sinabi, that would somehow baka hearsay pa lamang. Pero yung sinasabi niya na mayroong mismong mga biktima na nagsasabi na sila mismo yung ipinasa o inoffer dito sa mga partikular na tao po na ito ay we are now in the process of documenting all these allegations and revelations po. At nakahanda po tayong sampahan ng kaso ang sino man na sa tingin natin ay lumabag sa batas po, regardless kung sino pa po ito. Sure yan na. Baka mamaya pag nalaman yung si Duterte pala yung kasama sa mga binigyan ni Kibuloy ng mga babae, baka hindi nyo kasuhan na. Actually, non-bailable case yun kasi magiging sangkot si Duterte dito sa human trafficking. So, pag human trafficking mga kababayan, non-bailable case po yun. So, mabubulok po sa kulungan si Duterte. Ganun lang po yun, di ba? Pinapayaw ni Pastor yung mga member niya sa ibang personality. Can you confirm na is this a child trafficking ring? Mabigat po ito. Ito ay papasok na po sa qualified human trafficking and sex trafficking na po ito kasi kung totoo man na talagang ino-offer niya itong mga bata na ito sa mga individual regardless of his or their stature po, this will qualify as sex trafficking na po. Di ba? So non-bailable case po ito, di ba? So ang alam ko talaga tarantado talaga yung mga maisog. Content ko nga mamaya yan. Si JDB na sa Liwasang Bonifacio ngayon ha. Si JDB, nasa Liwasang Bonifacio ngayon. Tapos ngayon, naispatan siya ni VMR. Yung vlogger na DDS, si VMR. Una, itong mga DDS na to, hindi nyo naman rally yan. Rally po yan ng mga self-proclaim na biktima ng martial law ni Ferdinand Marcos Sr. Nakikisali lang po yung mga DDS po dyan. Huwag po kayo maniwala dyan. So ngayon, para syempre, tipid. Tipid yun eh. Diba, hindi mo na kailangan gumastos ng stage, hindi mo na kailangan gumastos ng mga tao kasi meron ng mga kasama doon ng mga biktima nga daw di umano ng martial law ni Ferdinand Marcos Sr. So, ang ginawa ngayon ng mga maisog na yan, nakihalubilo po sila doon. Kung di ba naman tarantado tong mga to, no? Diba? Ayaw nyo pala ng komunista kasi, di ba, alam naman po natin, karamihan po dyan mga komunista. Ayaw nyo pala ng komunista. Ayaw nyo pala sa mga dilawan. So bakit nakikipag-collaborate kayo sa rally nila? Rally nila yan eh. Di ba? Yung nangyayari pong rally po ngayon, rally po yan ng September 21 movement. Rally po yan ng mga sinasabing biktima ng martial law noong 1972. Tama ba? September 21. Ngayon yung anniversary nun. So ang ginawa ni Jonathan Morales, mautang talaga itong kalbong to, no? So nakisali sila doon. Para kunwari madami. Oh. So, ewan ko ba, no? Ewan ko ba? Tanga-tanga. So, ngayon, balikan natin to, no? Content ko nga mamaya yan. So, ngayon, mga kababayan, kasama na po sa person of interest si Duterte sa mga nanggahasa po ng bata. Walang yan, no? Isipin nyo, ha? Si Duterte po, mga kababayan, complete package na po ng masamang tao. Lahat na po ng kasamaan nilangkin na po ni Duterte. Oh, magnanakaw. Diba? Magnanakaw sa kaban ng bayan. Well, abangan natin kasi meron plunder case si Duterte. Tandaan nyo ha. Paano ko nasabing magnanakaw? Meron pong plunder case si Duterte. So, abangan natin yan. O, wala pang desisyon doon. O, diba? Tapos, money launderer. Money launderer. Tapos, mamamatay tao. O, diba? Tapos, ngayon naman, diba? Sangkot na naman sa mga bata. Grabe, no? Lahat na nakasama na sa kanya na. Lahat na nakawalang yan na sa kanya na. O sangkot pa sa droga. O, di ba? O, so ngayon, biktima ng martial law.
Oo nga, sabi ng iba yan, mga bata, yung mga bata daw diyan, ano, mga anak daw or mga apo. Ewan ko ba sa mga yan, hindi pa rin makamove on sa martial law. So ngayon mga kababayan, no, sa hindi po nakakaalam po ng allegation po na yan ni Arlene Stone, ito po yun. Di ba? Nakikirali lang yung mga yan, niwala kayo dyan, tarantado talaga yung mga yan eh. Iba, yung mga victims? Yung ano lang po, hindi naman lahat, no. Actually, itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no. Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At Ganon? sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Yes, Kateri, meron po, meron. Nagulat ako doon Ako din. Medyo, hindi, medyo kan yun. Di ba? parang ulam lang, no? Gusto mo nito? Gusto mo adobo, pinakbet o dinuguan? O gusto mo ng gusto mo ng toyo, o di ba? Pwedeng ganoon, parang ulam nga lang, no? Gusto mo ng toyo? O ito si Cardona. Gusto mo ng pinakbet? O ito si Trixie. Wala yan din. Oh, so ngayon mga kababayan, okay. So isipin nyo, no? So ngayon mga streetways, no? Okay, ito. Okay. So bukod nga po dun sa posibleng pagkakasangkot nga po ni Duterte dyan po sa human trafficking tsaka sex trafficking nga po ni Kibuloy. Kasi non-bailable case to, kailangan makahanap ng biktima para makapagbigay pa ng sworn statement po para masabi po natin totoo itong allegation nga po ni Arlene Stone. 'Di ba? So kung meron lalabas na biktima na ay ako naging biktima ako ni Kibuloy, pinasa na niya ako kay Duterte. 'Yun. 'Di ba? Tumbok na tumbok 'yun. 'Di ba? Well, kasi mga kababayan, tulad na sinabi ko kanina, kunwari kung pag-usapan naman po natin yung credibility po ni Arlene Stone, mukha namang merong kredibilidad. Kasi si Arlene Stone po ang una sa mga nagbanggit po ng mga kawalang yaan ni Kibuloy. And si Arlene Stone din po yung nagsabi na si Kibuloy po ay may banker. So, totoo rin po yun. Di ba? Si Arlene Stone din po nagsabi na yung NBI po sa Davao City, yung pagpapahuli po kay Kibuloy ay stage. So, totoo din po yun. Napatunayan din po natin totoo yun. Kaya nga mga kababayan di ba naalala nyo nung hearing? Nung hearing, di ba naalala nyo? Nagrereklamo yung mga member ni Kibuloy na ang dami daw pong nasira doon sa mga kagamitan nila. Nasira daw po yung gate, nasira daw po yung solar panel. So, ang gusto po ng mga member ni Kibuloy ay bayaran daw po ng PNP yung mga nasira po sa kingdom ni Kibuloy nung hinanap nga nila itong pastor nila. Ang point dito mga kababayan, mukhang hindi na po ito babayaran kasi si Kibuloy po nasa loob. Nasa loob lang pala, tinatago nyo pala, baka kayo pangakasuhan Sipin nyo, di ba? Ang gusto ninyo, bayaran ng PNP yung mga nasirang solar panel, yung mga nasirang gate. Bakit babayaran pa ngayon? Si Kibuloy pala, nasa loob lang pala ng KOJC, tinatago ninyo. Bukod nga po dyan mga kababayan, mukhang sangkot din po si Duterte sa obstruction of justice. Di ba? Obstruction raps versus ex-President Duterte possible. Sabi po yan ng DOJ 4 days ago. Di ba? Tapos sa pinakamalapit mga kababayan, mukhang sangkot pa nga po si Duterte sa money laundering. So ito na-content ko na to, ilang beses na ko nang na-content ito, no? KOJC tightens belt as asset remain frozen. Okay. Former President Rodrigo Duterte has taken over as administrator of all assets of his supporter, Pastor Apollo Kibuloy.
So sa dinami-dami mga kababayan, na pwede pong pagtaguan or ibigay po yung pagkakatiwala po sa mga asset po ni Kibuloy, kay Duterte pa talaga. So nakakagulat dito mga kababayan, mga ka-streetways, no? Mas lalong nadadagdagan po yung speculations natin na bakit si Duterte yung maghahawak ng mga asset ni Kibuloy. Not unless po na mayroong pera po si Duterte dyan sa loob ng KOJC. Kaya si Duterte ang hahawak. Ganun lang yun mga kababayan eh. Papayag ka ba na hawakan mo yan, yung mga asset na yan, dahil sa kaibigan mo lang? Na wala ka namang mapapala dyan? Pero lang siguro, kung meron ka ring asset dyan, kung meron ka ring tinaguan ng pera dyan. Tandaan natin mga kababayan, na yung religion mga ka-streetways, no, hindi po yan hinahanapan ng tax sa Pilipinas. So pag hindi po hinahanapan ng tax sa Pilipinas, mahirap pong i-audit yan. Hindi po nakikita yan. Pwede pong pagtaguan po ng pera yan, yung mga perang kinurakot, pwede pong linisin po sa loob po ng religion. So sakto yung tandem po ni Kibuloy at ni Duterte. Si Duterte mangungurakot, ipapatago niya kay Kibuloy para linisin yung pera sa loob. So money laundering. Oh. Kasi kayo ba naniniwala ba kayo na gano'n? Na hawakan lang ni Duterte yan kung wala siyang interest dyan? Hawakan niya ba yan kung wala siyang interest dyan? Oh. Tapos hanggang ngayon, may mga Duterte supporter pa rin, no? Ay, Diyos ko, ewan ko ba, no? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan kanina eh, lahat na lang po ng kawalang yan, ginawa na po ni Duterte eh. Magnakaw, money laundering, human trafficking, manggahasa ng bata. Di ba? Ibenta yung Pilipinas sa China. Lahat na lang po ginawa niya kawalang yan. Mukhang wala nang ginawang tama eh. O ano yung ginawang tama ni Duterte? O, sabihin ninyo, tinaasan ni Duterte yung sweldo ng PNP. Eh, sino magbabayad niyan? Gobyerno din. Ang tanong dito, tinaasan po ni Duterte yung sweldo po ng mga kapulisan natin at mga kasundaluhan natin, pero wala naman siya pinagkuhanan ng pera. Kaya nga problema ngayon, ang administrasyon ngayon, paano kapag itong mga pulis na to, at itong mga military po na to ay nagretiro after 10 years, saan kukuha ng pera? Tinaasan mo yung sweldo. Kaya nga meron tayong yung MUP, yung MUP lo ba tawag doon? Yung magkakaltas na po ng certain percentage na amount po sa mga sundalo natin para po matulungan po yung gobyerno natin para mabayaran po yung mga pensioners in the next 10 years. So tinaasan ni Duterte yung sweldo ng mga PNP at ng mga sundalo, hindi naman siya naghanap ng paraan kung saan kukuha ng pera. Tama ba yon? Parang tatasan ko yung sweldo ninyo. Para maging loyal kayo sa akin. Yung problema, bahala na yung 10 years. Ako, tatay ko sundalo, kapatid ko sundalo. Gusto namin yung ginawa ni Duterte na yun, pero nung na-realize namin, na teka lang, parang may iba ata dito. Dinasan mo yung sweldo ng mga sundalo, wala ka namang pinakuhanan ng pera. Tapos sinangkot mo pa sa EGK. Ano pang ginawang maganda ni Duterte? Yung Philippine passport. Philippine passport, naging 10 years na ba? 10 years ba ngayon? Philippine passport kasama yung mga Chinese. Isipin nyo yung mga Chinese mga kababayan, kumuha ng peking passport sa Davao City. Tapos, ginawa nila ng passport na 10 years. Nakuha nyo yung point mga kababayan? Kasi kung 5 years na lang yun mga ka-streetwise, ibig sabihin nun, 5 years lang yung passport ng mga Chinese. So, doon po sa tinaasan po ng taon ng expiration po ng passport, kasama po dyan yung mga peking passport po ng mga Chinese na related sa Pogo. Di ba? Wala nang ginawang tama to eh. Dolomite Beach. Dolomite Beach. Anong ginawa ni Duterte sa Dolomite Beach? Ang ginawa ni Duterte sa Dolomite Beach, para sa mga mahihirap, para sa mga pobreng Pilipino, ito Dolomite Beach para sa inyo. Samantalang, binuksan niya po yung reclamation sa tabi ng Dolomite Beach para sa mga Chinese din. Walang ginawang tama. Tapos Duterte is the best president. Walang ginawang tama eh.
Isipin nyo lang, ako nag-iisip ako kung anong ginawang tama ni Duterte. Yung mga sinasabi po ng mga DDS na mayroong ginawang tama, may sabit. May sabit. O, ano pa ba yung Forest Verification Law, hindi naman tama yun. O, di ba? Kaya ewan ko lang, di ba? So, ano pa yung ginawa ni Duterte kakalokohan? Yung tinaas niya pa yung yung permit to carry ng mga barel. Kasama rin pala siya doon. Oh, 'di ba dati ata 3 years, no? 3 years lang ata, no? Yung permit to carry ng barel. Ngayon ang ginawa ngayon ni Duterte, tinaasan niya. Ngayon kasama rin pala siya doon. Bago matapos yung termino ni Duterte, kumuha siya ng ang dami-daming barel. Para nga naman matagal yung permit to carry niya. Pati yung lisensya po ng barel, matagal niya rin pong hahawakan yung mga baril na yan. Lahat na lang, di ba? Lahat na lang may kunwari para sa Pilipino, pero in reality talaga, meron siyang ibang plano doon Merong ibang nakinabang, hindi lang Pilipino nakinabang doon. Oh. So, ewan ko ba, no? So, yun, mga kababano. So, wala na pong ingay, hindi na pong maingay ngayon. So, tuloy natin yung next topic natin, no? So, dyan po sa 1,500 mga ka-streetways, no? So, ano po nga masabi nyo nga po dito sa sangkot na po si Duterte sa panggagahasa ng bata. Sakit sa ulo nito, no? Actually, sabi ko nga mga kababayan para ipagpatuloy po na supportan si Duterte, kailangan mo tanggalin yung common sense. Kailangan mo tanggalin yung critical thinking. Ako naging naging supporter din ako ni Duterte, pero hindi naman ako BDS. Kasi nung presidente si Duterte, may mga criticism din ako sa kanya. Di ba? So, ngayon mga kababayan, no, na lahat pala ng mga criticism natin dati kay Duterte totoo pala. So, sabi ko nga, di ba? So, para pagpatuloy na supportan si Duterte, hindi mo kailangan ng common sense. Hindi mo kailangan ng critical thinking dito. Ang kailangan mo lang dito magpakatanga. So, yun mga kababayan, no? So, may isang topic pa tayo, no? So, thank you 1,000 na po yung nag-like ngayon, no? So, yan. Pagbigyan nyo na ako kasi minsan lang ako mag-live stream. Kaya, mag-like kayo dyan. Ito pag-usapan natin to, no?